Pagkatapos niyang mag-agahan ng mga tiyanak kong Junakis ay nagkanya-kanya na sila ng mga gawain. Habang si Kulit ay nakatambay lang dun sa upuan, ito namang si Kali at si Kalo nasa ilalim ng lamesa at nagbabangayan. Si Ginny naman ay nakatalikod sa kanila at walang pakialam. Huling-huli nga sila sa kamera ng kanilang Ate Dibon kaya napatigil nga sila sa kanilang pagbabangayan. Kaya itong si Kalo ay tumakbo na nga lang din dito kay Kali. At ito naman ang binata namin na si Kitty. Nandito na naman siya sa paborito niyang spot na pahingahan. Nakipag-eye to eye contact nga lang siya dyan sa kanyang Ate Dibon. Maya-maya pa nga ay naglinis nga lang siya dyan saglit. At pagkatapos ay nagmuni-muni na nga rin siya dyan at diretso malalim na pag-iisip. Yosme, ano kaya problema ng aming binata? At ito naman si Kulit ay gusto nga makipaglaro kay Kali. Kaso nga itong si Kali ay wala nga daw siyang sa mood at tinatamad pa nga rin. Kaya wala na ngang nagawa si Kulit kundi umalis. Yosme, aatakihin ata ka sa puso ng negra na to. At eto nga si Lily ay tumayo na nga rin at naistorbo nga sa kanyang pagkakahiga. Kaya lumipat nga siya dito sa pwesto na mas malambot dito nga sa upuan. Pinagpatuloy nga niya yung pagtulog niya dyan at mas masarap nga daw matulog dyan dahil malambot-lambot. At eto naman ang Marites, ang ina ng mga chonggo na si Negra. Gustong-gusto nga niyang nakatambay dyan sa labas at nakatingin nga lang siya dyan sa kalsada at sa mga taong nakatambay dyan sa labas. Napagaling naman talaga ng Negra na to. Kahit nga sarado yung bahay at yung mga bintana at pinto ay may nilalabasan talaga siyang maliit na labasan para makatambay lang siya dyan sa labas at makapagmarites. Eto naman ang aming panda na si Lulu. Kapapasok nga lang dyan at galing nga yan sa labas at katatapos lang makapagmarites. Eto nga si Lolo ay hindi mo talaga may pagkakaila na anak ni Blackie dahil para silang pinagbiyak na pusa. What? Si Kulit naman ay nandito sa sulok sa gilid ng rep na akala mo may pinagtataguan. Pinagtataguan niya pala ito si Kalo na nandito nga rin sa kabilang gilid. Akala siguro ni Kulit na hindi siya nakikita ni Kalo. Pero tahimik nga lang na nagmamatyag itong si Kalo para nga lumabas si Kulit. Nakikipag-eye to eye nga to si Kulit na parang gustong sabihin na wag nga tayong maingay para hindi nga siya makita ni Kalo. Habang si Kalo naman ay nandito nga lang sa kabilang gilid na akala ni Kulit ay hindi niya siya nakikita. Nang makaalis nga si Kulit doon sa gilid ng rep ay nandito naman siya sa ilalim ng lamesa at naglaro naman sila ng kanyang Ate Dibon ng cute-cutean at beautiful nose. Nang natapos niyang dahanin sa pagpapakyut ng kanyang Ate Dibon ay naglaro na nga siya at nag-explore na nga siya sa kanyang maluwang na playground niyo. Matapos nga siyang umakyut doon at tumambay, dumiretso naman siya sa taas ng aparador at tumalon nga siya dito sa kwarto namin at dumiretso naman dito sa ibabaw ng rep. Grabe talaga ang kulit na to, napakakulit! May kasalanan pa nga siya sa kanyang Ate Dibon. Inagawan nga niya ng isang buong hotdog habang kumakain kagabi.